Okay, magandang araw mga ka-eShop. May gagawin tayo ngayon. Toshiba 32 lang siya. So testing natin. Ayan siya, may power siya, pero walang display. Yun, may backlight siya, walang display. So try natin kung ano ang problema nito, kung supply ba sa top board or top board ang problema niya, wala siyang DC-DC. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Ito siya, Toshiba model. Yan. Buksan natin. So ito na, nabuksan na natin yung unit. Yan, yan yung power supply niya. Ito yung main board niya. So mayroon siyang top board dito. Yan. So ito yung top board na gamit niya. Apat yung side cup, apat yung cup nito. So, try natin kung ano ang pinaka problema nito. So, check muna natin yung supply ng ating top board. So, saksak ko lang. Ayan, umilaw na yung kanyang backlight. Check ngayon natin yung kanyang supply sa... Ayan, may ilaw pa rin siya. Oh. So, check natin yung supply niya. Yun, meron siyang 12 volts. Paglagpas ng fuse, meron pa rin 12. Check natin ngayon yung kanyang BGH. So, wala. Negative 5 ang... Ayan, negative 0.5 ang BGH niya. Tapos, yung BGL naman niya, negative 1. Yan, ito yung BGL, ito yung BGH. So, 0.5, negative 0.5 ang BGH, saka yung BGL niya ay negative 1. So, ibig sabihin, may problema yung ating DC-DC. Okay, binunot ko muna siya. Dahil may problema yung ating DC-DC, pupunta tayo ngayon dito sa itong side kasi na to. Ito yung signal na papasok sa side cup nya. So gagawin ngayon natin dito, magkakat tayo ng isang serkito dyan. Titingnan natin kung magno-normal yung ating DC-DC. So hahanapin ngayon natin yung circuit ng BGH o di kaya yung BGL. So ayun, may nakalagay dyan, no? May nakalagay na sana. Yun, may nakalagay BGH. So ibig sabihin yan, yan yung BGH nya. So try ngayon natin i-cut yung BGH na yan. Titingnan natin kung magkakaroon ng DC-DC tayo. So yan na, nailabas na natin yung circuit. Maaring ito yung BGH natin, ito yung BGL natin. So magkatabi lang sila, oh. Yan, BGL, BGH, or ito yung BGL. So tingnan natin mamaya kung anong supply ang lalabas dito. So dito, magka-cut muna tayo dito. Yan, kahit dito na tayo mag-cut kasi yung pin nya dito naman yung in nya. So dito na tayo mag-cut sa test point nya.
Okay, yan, nakat na natin siya. Titingnan ngayon natin kung yun. Gagamit tayo ng buzzer. Titingnan natin kung naputol na nga natin talaga siya. So, ito, test point natin. Tapos, dito sa taas. So, positive, putol na siya. Wala na siyang buzzer. Tayo natin dito. Ito na. Yun, may buzzer. Pagdating dito, so, wala. Meron? Wala. So, try ngayon natin kung magkakaroon siya ng DC-DC. Kasi nag-cut na tayo ng isang circuit papunta sa side top. So, tingnan natin kung may DC-DC na siya. Okay. Saksak ko lang ulit. Ayun, saksak ko na. Umiilaw na siya. Tingnan natin kung mayroon tayong makuhang BGH saka BGL. Supply. Yun, may 12 siya. So, BGL. Wala. Yun, nawala yung BGL niya. Nung nag-cut tayo dito, nawala lalo yung supply. Yun o, wala o. Pati yung negative niya, wala rin. So, try ngayon natin yung ibang supply. Try natin to. 1.2, 3.3. So, mayroon naman supply na 3.3. Pero nawala yung ating DC-DC. Nung nag-cut tayo ng BGH. Mayroon naman tayong 12 dito. Yun o, may 12 tayo. So, bakit nawala lalo yung BGH natin? Gagawin ngayon natin ay mag-ano tayo, magbabuzzer tayo. Titingnan natin kung may short tayong SMD. Yan. Check natin yung mga kapasitor. Baka may short na kapasitor. So, wala namang short. Walang short na SMD. Pero bakit ayaw mag DC-DC? Okay. Bali, kakat pa ulit natin yung isang circuito niya. Yung BGL niya. Try natin kung magkakaroon siya. Cut natin yung BGL. Try natin dalawa i-cut. Check natin kung signal ba ng BGL ito o hindi. Dapat tagusto dito sa ating tester. Oh, positive nga. Oh, ito yung BGH niya, BGL niya. Tapos yung BGH natin, ito. Ay, hindi tumunog. Walang tagos yung BGH. So, positive tayo sa BGL natin. Ito yon. Ito na. Yun. So, cut natin yan. Try natin i-cut yung BGL. Baka sa BGL yung protect.
putol na. Check natin kung putol na talaga. Dito mayroon. Dito wala. So putol na. Positive putol. So try ulit natin kung magkaroon siya ng DC-DC. Mayroon na siyang 12. So check natin yung BGL. So wala pa ring BGL. Wala BGH. So wala rin. So ibig sabihin hindi gumagana yung kanyang DC-DC. Dapat nung nag-cut tayo dito sa dulo, dapat gumana tong BGH nito. Yun wala. Ayaw mag BGH, BGL. Pero may supply naman siyang 3.3. Wala namang short yung SMD. Pero ayaw mag DC-DC. Mabigat to. So pag ganito, pwedeng may problema yung DC-DC nito. Wala talaga supply. Ayaw mag-supply. So ito, bali hindi ko na pinalitan yung kanyang DC-DC. Yan, hindi ko na siya pinalitan. Yan, bago kasi ako magpalit, tinry ko muna lagyan lahat ng supply. So nagkabit tayo ng supply dito sa BGH. Yan, BGH. Tapos nag-supply din tayo ng BGL. Yan, BGL nya. Tapos yung ito, yung BEEF, BEEP. So ang supply nito ay 17. Tapos kumuha tayo ng supply sa kanyang 12 volts. Gumamit tayo ng isang top board at T-con. So yung T-con na to ay gamit ng LG to. Yan So LG na dalawang COF na LCD. Ito yung gamit niyang T-con. So yan, nag-supply tayo ng 12. Yan, ito yung supply niya, 12 volts. Kuha ba? Yan, supply niya 12 volts. Tapos okay, sunod natin ay yung BGL natin. Sana. Dito. Tapos sunod natin yung ating BGL. Ito. Yan yung BGL natin, BGL. So yung wire na yan ay pumasok din yan ng BGL. Tapos sunod natin yung ating BGH. Ito BGH. So yung white na yan ay pumunta yan doon sa ating BGH doon sa dulo. Yan. Tapos sunod natin yung ating BDD. Ito. Yung BDD natin ay pumasok naman yan dito sa may yun. So dito sa 17 nya. Yun, 17. So bali yan yung connection na ginawa natin. Gumamit tayo ng isang top board, isang T-con, para masupplyan natin yung DC-DC nito. So wala naman siyang problema dito sa LCD natin, sa mic coff or sa side coff. Wala namang sunog, kaya lang ayaw lang mag DC-DC itong
IC na ito. So, try natin ngayon, testing. Yan, nag-power on na siya ulit. Ayan. So, ganyan siya, may picture na siya. Tapos, yan yung ating conversion. Yun, no? So, nagka-picture na siya. Okay naman yung picture. So, yan yung ginawa natin. So, dahil wala tayong DC-DC dito, walang DC-DC na lumalabas dito, kumuha tayo ng supply dito sa isang top board. So, nagkaroon siya ng supply. Ang kinabit natin na supply ay, zoom ko lang ha. Yan. So, isang BDD, isang BGH. Yan o, BGH. Tapos, isang BGL. Tapos, yung ating supply sa Beacon. Yan. 12 volts ground. So, kakamada lang natin yung wiring, tapos i-pwesto lang natin tong additional beacon natin, tapos obserbahan natin. So, okay pa rin siya. May picture pa rin siya, tapos hindi naman umiinit yung DC-DC niya. Ito. Okay rin, hindi rin umiinit. Tama lang. So, babad na lang natin to, titesting natin kung magtuloy-tuloy. So ito na, nakapwesto na to. Safe naman siya dito, hindi na siya gagalaw. Naka-double adhesive din yung ilalim nito, kaya okay rin. So tatakpan lang natin, tapos testing ulit natin. Okay, testingan natin yung ating Toshiba. Yan, Toshiba. Ano lang to? 32 inches. Yan, no? So, testing na natin. Diyan yung kanyang sensor, diyan yung kanyang ilaw. So, yun, nagkakaroon na siya ng kulay green. Yun, so, lumabas na yung display, oh. So, pasok siya doon sa ginawa natin. Lagyan natin ng signal. So ayan, may signal na siya. So yung picture niya ay okay naman. Yun, no? So makulay naman siya. Parang walang pinagbago din. So gawa na siya. Bali ito, obserbahan natin to. Ang oras natin ngayon ay 12, magwa 1 o'clock. Yan, no? Magwa 1 o'clock. Ayan. So, obserbahan natin hanggang 5 o hanggang 4. So, tingnan natin mamaya kung tuloy-tuloy ito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Ayan. Okay? Okay. Bali, yung Toshiba natin kanina, yan yon. So, yung palabas na yun ay yan na, oh. Ang oras natin ngayon ay nasa 3:15. So, yan yung palabas. Okay pa rin yung picture niya. Okay pa rin siya. Yan yung Toshiba. So, mag-ano na siya. 2 hours. 2 hours na siyang umaandar. So, okay naman. Wala namang pagbabago. Maya pull out na to. So okay pa rin yung ginawa natin. Kahit na convert tayo ng ganon, ay pwede pa rin siya. So yun, okay pa rin siya. Yan na yung palabas niya. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. Sa susunod ulit natin na video.